Magandang umaga po sa ating lahat. Nais kong makatulong sa inyo. Nais kong basahin muna itong scripture, and then from here, nais kong magbigay ng pag-asa o makita o ipakita sa inyo kung ano ang pag-asa natin bilang mga Christian. It's taken from Romans chapter 6, beginning 1 through 11. Ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayo makakasala upang sumagana sa ating nakagandang loob ng Diyos? Hinding-hindi. Tayo'y patay na sa kasalanan, paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Hindi ba ninyo alam na tayong lahat ay nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Sa makatuwid tayo namatay na at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo, upang paanong binuhay muli si Jesus sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. Sapagkat kung nakasama tayo ni Kristo sa isang kamatayang katulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo ay makakasama rin sa muling pagkabuhay na katulad ng kanyang muling pagkabuhay. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya, upang mamatay ang ating kasalanang pagkatao at ang hindi na tayo maalipin ng kasalanan. Sapagkat ang namatay ay pinalaya na mula sa kapangyarihan ng kasamaan. Kung tayo namatay ng kasama ni Kristo, naniniwala tayong mabubuhay rin tayong kasama niya. Alam nating si Kristo ay muling binuhay at hindi na muling mamamatay. Wala na kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Nang siya'y namatay siyang minsanan para sa lahat ng panahon dahil sa kasalanan. At ang buhay niya ngayon ay para sa Diyos. Kaya dapat din ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay sa kasalanan, ngunit buhay sa Diyos sapagkat tayo nakipag-isa kay Kristo Jesus. Itong Christianity o tinatawag na born again experience o encounter with God, yung salitang born again, hindi natin pwedeng ipagwalang bahala kasi yun ang solusyon ng Diyos upang ang tao ay maibalik yung nawalang life niya dun sa Garden of Eden. Nandito tayo sa panahon ng Kwaresma na kung saan parang ito'y reenactment, no? Reenactment yung ginawa na pagtubos sa atin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo 2,000 years ago. Kumbaga nakaraan na. Ngayon, every year, parang nare-remind lang tayo dun sa ginawa niya. Hindi nangangahulugan sa Biyernes Santo next week na para bang namatay si Jesus. No, namatay na siya at nabuhay siya magulit 2,000 years ago. Nare-remind lang tayo dun sa ginawa niya. So, yung ginawa ng niya yun, nag-benefit tayo na dapat nating maintindihan. Kaya gusto ko rin ipaliwanag sa inyo, ano nga ba ang pagkakaiba ng taong merong encounter with Jesus at saka yung wala? Nakita natin sa mga celebrity, no? Halimbawa na lang si Pacquiao, si Venusra at marami pang iba. Nakita natin yung buhay nila before. Nung ma-encounter nila si Jesus, nakita natin yung pagbabago. Sorry. Nakita natin yung pagbabago kasi merong encounter. Ngayon, yung merong mga encounter na tinatawag, makita mo yung pagbabago. Ngayon, napaka-importante na ang isang tao meron siyang encounter kasi may pagbabago doon. Ngayon, kaya nga dito sa reading na ginamit ko dito, na ang taong namatay na ang tao na kasamang namatay na, kasama ni Jesus, hindi na siya katulad nung dati. Meron siyang nakikita na pag-asa. Like ngayon, nandito tayo sa halos lahat ng tao ngayon nasa quarantine, lahat nasa bahay. So, paano ka makakakita ng pag-asa sa problema na yan? Bilang isang Christian, bilang isang tao na naka-encounter sa Panginoon, meron kang nakikitang pag-asa diyan. Ngayon, ewan ko kung nakakakita kayo sa news o sa YouTube, ang daming mga tao na nagpapakamatay, tumatalon sa building. So, kasi pagka ang tao wala siyang encounter sa Panginoon, ito yung pagkakaiba, okay? Kapag ang isang tao wala siyang encounter sa Panginoon, kapag dumanas siya ng problema,
Ang problema, reklamo ng reklamo. Kasi wala siyang nakikitang pag-asa because hindi niya kilala ang Diyos. Alam niyang may Diyos, pero wala siyang encounter. Pero sa isang tao na merong encounter sa Panginoon, pag may problema, nag-iisip siya kung ano ang magandang gawin dun sa problema. Si Jesus, nung invited sila dun sa wedding of Cana, naubusan lang siya ng wine. And then, anong ginawa niya dun? He turned the water into wine. Saka yung mga pinapagaling niya, no? Yung mga bulag, yung mga pipi, yung mga may sakit, hindi siya naka-stack na sinasabi niya, may sakit sila, walang wine, bla 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 bla. Kasi may nakikita siyang kakaiba. Ang tunay na Christian, kapag ka mayroong problema, may nakikita kang pag-asa. Hindi ka hopeless. Hindi ka lang magmumuktong doon na para bang wala nang pag-asa. So ang Christianity, hindi lang siya basta Christian o hindi lang siya basta Christianity. Marami tayong alam, matagal na silang Christian, ano? Pero kapag ka dumanas ng bagyo, wala, tamime lang sila, nagmumukmok. Hindi ganito yung sinasabi. Meron kang new life. Yung old life mo na walang pag-asa, kasi nakalagay sa Biblia, ang lahat ng tao ay nagkasala. Yung pagkakasala na yon, walang pag-asa doon eh. Kaya nga ang God, bumaba siya para i-redeem niya tayo. Kung na-redeem na tayo, pag may nakakakita tayo, no, nakakaranas tayo ng bagyo sa buhay, hindi ka nagmumukmuk, hindi ka nagpipiti-piti party. Kasi alam mo, may nakikita ka dun sa spiritual realm, may pag-asa. Kaya kung babalikan mo si Jesus, He demonstrate, no? Ito yung pag-asa. Imagine, bulag, pipi, isinilang na bulag, pinadilat niya, may namatay, si Lazarus, binigyan ng buhay. So, ganun tayo. Bilang mga Christian, dapat ganun tayo. Meron tayong nakikita na pag-asa dun sa darkness. Sabi nga ng Biblia, no? Dun sa darkness, merong treasure. Okay? Doon sa problema, merong solusyon o merong ka mapapakinabangan doon. So madalit sabi, ang pagiging Christian o ang merong encounter sa Panginoon, especially kayo na merong encounter sa Panginoon, meron tayong responsibility na i-share yung pag-asa. Dahil sa panahon na ito, napakaraming mga tao na nasa bahay lang, no? Wala silang ginagawa. So, ibig sabihin, para bang pagkakataon natin, especially yung may mga encounter, yung merong encounter sa Panginoon. Kasi yung encounter niyo sa Panginoon, merong sense yung sinasabi ninyo kaysa dun sa mga tao na matalino lang pero wala namang encounter. Maraming tao na matalino, okay? Hindi, I'm not criticizing, pero gusto ko lang makita natin yung merong encounter para bang meron silang mandate sa kanilang master, sa Panginoon, na ikukwento nila si Jesus. Dahil na-encounter nila, alam nila kung paano nila ikwento si Jesus. Kung paano nila ikwento yung salita ng Diyos. Kasi na-experience nila. Hindi ito intellectual. Si Apostol Pablo, sabi niya, pumunta ako sa inyo, hindi parang dala-dala ko yung dunong. Ang dala ko kanya, ako'y nanginginig pa, pero doon sa manifestation ng Holy Spirit, doon sa anointing ng Diyos. Yun ang dapat nating marinig. Kasi pag nagsalita yung merong anointing, yung nakikita niya, yung binabasa niya dito, nakukuha niya yung pinakakatas nito, alam niya paano ikwento. Kasi na-experience niya, meron siyang genuine encounter with Jesus. Yun ang maganda sa mga taong talagang tinawag ng Diyos. Hindi lang nila ginagamit yung intellectual nila, kundi yung naranasan nila. Kaya ginagamit ko yung mga taong nakakilala sa Panginoon, like simbawa si Pacquiao. Na-encounter kasi nila. Na-encounter ko ang Panginoon na dati ang direction ko masama. Kaya dahil nga dun sa minana natin na kay Adam at saka kay Eva. Kahapon, o nung many years ago, merong isang tao na dumanas ng bagyo. I'm talking about encounter. Sabi niya, alam mo kanya, nung nagkaroon ako ng malaking problema sa pamilya, akala ko mamamatay na asawa ko, babae itong nagkukwento. And then, ako'y isang palaban. Kumbaga, itong babae na ito, yung sabi niya, palamura ako, yung parang siga ako. Nung nagkaroon ako ng malaking problema, parang dagok, para bang yun ang wake-up call niya. Ang ginawa ko kanya, sinurrender ko talaga ang buhay ko sa Panginoon. And then, salamat sa Diyos, gumaling yung aking asawa. So, mula noon, sabi niya, ang buhay ko na bago.
So may mga times sa buhay natin, kapag ka dumanas tayo ng dagok sa buhay, kung minsan binibigyan tayo ng fence ng Panginoon para hindi ka na makabuelo, hindi ka na makatuloy doon sa masamang direksyon na yon. Kasi mahal tayo ng Diyos. Kaya ang ginagawa ng Diyos, ang ginagawa niya, na-experience natin siya. Kaya may mga preacher na talaga kapag ka nag-share sila, buhay yung kanilang sinasabi. Hindi intellectual, no? So madalit sabi, meron tayong, sabi dito sa Romans 6, ano ngayon ang sasabihin natin? Okay? Magpapatuloy pa ba tayo sa pagkakasala? Hindi na. Patay na tayo sa pagkakasala. Kasi nailibing na tayo. Okay? Yung old life ng tao, especially yung mga may encounter, yung mga tinatawag na born again encounter. Ibig sabihin ng born again, yung spirit mo na namatay, naisilang siya muli o nagkaroon siya, nabuhay siya maguli. Yun ang ibig sabihin nun. Hindi siya religion. Para bang yung tao na nilikha ng Diyos, nagkasala siya, nawala yung anointing, yung breath of life na tinatawag, no? And then, nung yung Pentecost mo, yung encounter mo sa Panginoon, ibig sabihin na baptize ka ng Holy Spirit, yun ang life mo ngayon. Ngayon, dito sa Biblia, sinasabi niya, kaya dapat din yung ituring ang inyong sarili bilang patay sa kasalanan, ngunit buhay para sa Diyos sapagkat kayo nakipag-isa kay Kristo. Yung old life natin, nailibing na yun. Ngayon, yung season, every year, na-encounter natin itong Lent, Quaresma. Ito, nangyari na ito 2,000 years ago. Kumbaga, parang reenactment lang siya. Para bang tinitingnan lang natin dito, sinasariwa lang natin sa isip natin na yung ginawa ni Jesus, para yun sa atin. Ngayon, yung mga lumilitaw na tao sa mundong ito, kailangan nilang magkaroon ng reenactment, parang birthday. Kapag ka ba kayo nag-birthday sa araw na ito, sinasabi ninyo, ako'y isinilang ngayon. Hindi ka sinilang ngayon. Inaalala mo yung kapanganakan mo ngayon, pero hindi ka sinilang ngayon. Lalo na kung 50 anyos ka na, laki mo naman. Ibig sabihin, inaalala natin, nire-remind natin yung pagkalibing ni Jesus, yung kamatayan niya, kamatayan mo rin, yung old life mo. Nung nabuhay siya mag-uli, resurrection, meron kang bagong buhay. Yung bagong buhay na ngayon na yun, mula nung tinanggap mo si Jesus, parang grade 1, magsimula ka ng mag-aral ng abakada, a, e, i, o, u, 1, 2, 3, 4, magsisimula ka mag-aaral para ikaw ay magkaroon ng kaalaman tungkol sa bagay na yon. Ganon din sa buhay Kristiyano. Dahil kung tinanggap mo si Jesus, dahil galing ka sa mundo, okay? Umikot ka, tayo sa takbo ng mundo, masama. Ngayon, nung tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon, tagapagligtas ng iyong buhay, mag-aaral ka ngayon ng salita ng Diyos. Dito, malalaman mo kung ano ang dapat ipamuhay mo. So, madalit sabi, mag-grow ka dapat. Pakaunti-kaunti. Pakaunti-kaunti hanggang ikaw ay mag-grow. Hanggang makita si Jesus sa'yo, hanggang marinig si Jesus sa'yo. Yun ang ibig sabihin ng Christian. Yun ang paglago mo sa Panginoon. Kaya kailangan mong basahin yung Biblia. Ito yung love letter ng Panginoon sa'yo. Dito mo makikita kung ano yung kultura ng Diyos. Nandito ako sa bansang France, may culture sila dito. No? Sa atin, kung mag-i-stereo ka doon, nilagay mo doon sa stereo. Kung meron kang stereo, lakasan mo yan para marinig ng kapitbahay mo o sa kabilang iba yung baryo. Dito sa France, pinagbabawal na lumabas yung ingay. Ibig sabihin, mag-adapt ka doon sa sistema na yun. So in Christianity, is the same thing. Yung buhay natin na nakuha natin sa mundo, yung kasamaan, okay? Yung kasamaan na naidulot ng mundo sa atin, marami doon, hindi yun ayon sa kalooban ng Diyos. Ngayon, bilang isang Christian, bilang magsimula ka sa buhay Kristiyano mo, babasahin mo ngayon ito. Malalaman mo ngayon, itong mga salita na ito yung i-apply mo. Halimbawa, sa mundo, kapag meron kang kaaway, awayin mo. Okay? Sa Christianity, pagka meron kang kaaway, mahalin mo. Magkaiba. So madalit sabi, bilang isang anak ng Diyos, babasahin mo ngayon ang liham ng papa mo o ng Diyos mo. So kailangan mo ngayon magbasa ng Biblia o kailangan mo ngayon na umattend ng community o ng church na kung saan pinag-aaralan yung salita ng Diyos. Kaya makikita mo sa YouTube, like ngayon, ang role ko, dahil ang alam ko, ako'y pastor ng lahat ng tao sapagkat tinawag ako ng Diyos. Like yung mga disciples, yung mga apostles ni Christ, ang sabi niya, umayo kayo sa buong mundo.
Ibig sabihin, hindi lang yung mga tao na nandun sa tabi ko ang aking pangangaralan sa salita ng Diyos, because we are called by God para sa lahat. Kaya maraming tao mapapanood nyo sa YouTube, hindi lang sila nangangaral ng salita ng Diyos doon sa grupo nila. Dapat naming malaman, alam namin na kami tinawag para sa lahat ng tao, walang boundary. Kasi kami mga tinawag ng Diyos para sa inyo. Mahal kayo ng Diyos. Yun ang dapat naming iparating sa inyo. Ang layunin namin o ang tungkulin namin, yung pinapagawa ng Panginoon. Ang sabi niya, humayo kayo sa buong mundo. Bautismuhan nyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. So marami na sa atin na bautismuhan. Even nung bata tayo. Ngayon, yung kasunod nun, turuan ninyo ang lahat ng tao na sumunod sa lahat ng aking mga pinag-uutos. Ito yun. Yung detalye ng responsibility bilang isang mga pastor o mga pari o mga bishop, yun ang trabaho, yung pagtuturo. Okay? Pagtuturo kung paano mamuhay ng matuwid sa harapan ng Diyos. Yun ang responsibility, yun ang tungkulin namin para sa inyo. Yung paglago naman, hindi yan overnight. Hindi ka pwedeng mag-grow ng isang araw lang o isang linggo, isang buwan, isang taon. Hindi. Naiintindihan namin yun. Kaya nga lang, magkaroon din kayo ng interest na matuto. Magkaroon kayo ng interest na bumili ng Biblia nyo at basahin din ninyo. Sabi ko nga, halos lahat yata ng tao mayroong mga cellphone. Napakaraming pwedeng matutunan dyan. Napakaraming preacher na pwedeng makapagturo sa inyo para ikaw ay lumago. Ang pinakalayunin natin, to be like Jesus. Iyon ang role namin. Tutulungan namin kayo kasi naranasan namin na umayon kami sa takbo ng mundo, gumawa kami ng masama kasi hindi namin alam. Pero nung nagkaroon kami ng encounter sa Panginoon, nabago kami, nagkaroon kami ng peace of mind, ng joy. Ngayon, turn naman namin na tumulong sa inyo. Nung 1987 o 86, dahil that time, naghahanap ako ng peace. Katulad ng maraming tao. May question sa akin, meron bang Diyos? Almost 1 year. Okay? Sa kakatanong ko, merong bang Diyos? Sa pamamagitan ng radyo, ang Diyos kinatagpo niya ako. Ngayon, meron na tayong katulad to, merong video. Okay? So, ibig mong sabihin dito, ang Diyos kinakatagpo niya ang mga tao. Lalong-lalo na yung mga tao na walang peace, yung mga tao na yung empty, yung void. No? Kasi ang Diyos, kapag wala pa sa puso mo, kapag wala ka pang encounter sa Panginoon, boring ang life. Like ngayon, parang nakikita natin napakaraming taong nagrereklamo. Ay, nandito ka sa bahay, di ka makalabas, Diyan mo makikita ang isang tao na wala pang Kristo sa buhay. Pero sa isang tao na merong Kristo, kahit ilagay mo yan sa sulok, buhay yan. Hindi yan tatalon sa mataas na building. Ngayon, ang dami natin nakikita, no? Nagpakamatay dahil yung iba iniwala sila ng boyfriend nila, ng girlfriend nila, nagpapakamatay kasi wala silang nakikitang pag-asa. Nagmumukmuk sila sa isang sulok, akala nila wala nang bukas. Meron dito sa Europe, natapos na yung winter, ngayon may araw na lagi. Ibig sabihin, dun sa gitna ng problema, merong pag-asa. Ang isang tunay na Christian, may nakikita siyang pag-asa lagi. Kaya nga yung dun sa wedding of Cana na naubusan ng wine. O sa atin siguro, naubusan sila ng pagkain, naubusan ng handa, no? Ngayon, ang Diyos o si Lord Jesus, may nakikita siyang pag-asa. Bagamat yung mother niya, si Virgin Mary, sabi niya, naubusan sila ng wine. Pero sabi ni Lord Jesus, babae, sabi niya, hindi pa ito yung time ko. And then maya-maya, nag-utos siya doon sa mga servant. Sabi niya, lagyan nyo ng tubig yung mga tapayan. And then he turned the water into wine. Ibig sabihin, meron siyang nakikitang solusyon doon sa problema. Yun dapat ikaw. Yun dapat ikaw. Hindi lang tayo magmumukmuk, hindi lang tayo magrereklamo dahil merong problema. Kasi kung si Jesus nasa sa iyo, you can turn the water into wine. Nakita natin si Jesus, pinadilat niya ang bulag. Binuksan niya yung tenga ng bingi, binuhay niya yung mga patay. Dapat meron tayong ganong attitude. Dapat meron tayong ganong pag-asa. Sa kabila ng problema, merong solution. Yun ang tunay na Christian. Yun ang tinatawag na born again experience o encounter with God. There is hope. There is sa full of hope. Merong pag-asa na nandoon.
Hindi yung nagmumukmuk lang tayo. I believe, ang God, inallow niya na ma-quarantine tayo dahil gusto niyang kausapin niya tayo. Nawa dumating yung point na mag-meditate tayo. Ano nga ba ang gusto ng Diyos dito sa nangyayari? Walang aksidente sa Panginoon. Unang-una, pag-aari niya tayo, nilikha niya tayo. Meron siyang purpose. Ngayon, yung purpose na yun, kuminsan nakalimutan na natin. Bakit ka nandito sa mundong ito? Hindi ka nandito sa mundong ito na para bang aksidente. There is a purpose. Yun ang tuklasin mo ngayon. Bakit ka kinorner ng Panginoon dyan sa bahay mo, dyan sa kwarto mo? Magtanong, i-discern mo ngayon, Lord, ano ang dapat kong gawin? Bakit ako nandito? Iyan, lalong-lalo na doon sa mga tao na nakakilala na sa Panginoon. Merong purpose ang Diyos. Alamin natin. Ngayon doon sa mga tao na hindi pa tunay nakakilala sa Panginoon, ito yung time ninyo na magtanong, Lord, ano ang purpose mo? Ano ang gusto mong matutunan ko? Going back doon sa isang babae, dahil wake up call, no? Sabi niya, nagkaroon ako ng malaking problema sa asawa ko. Sabi niya, na comatose siya. And then itong babae, nataranta siya. And then, dahil sabi niya, ako'y babaeng, yung magulo, yung mapagmura. And then, ang ginawa ko kanya, sinurrender ko yung buhay ko sa Panginoon. And then, ang sabi niya, gumaling yung kanyang asawa. At siya rin, no, nabago siya, kaya siya'y bago na. Kasi nagkaroon siya ng wake-up call. Na kumisan, ang Lord, inaalaw niya na maranasan natin yon nang sa ganun magbalik loob tayo sa Diyos. Yun ang layunin marahil ng Diyos, kaya ka nandyan sa kwarto mo o sa apartment mo, sa bahay mo, hindi ka makakilos. Kaya para ba sinasabi din sa panahon na ito, para bang pantay-pantay, no? Hindi ka makalabas. Kaya may pera ka, hindi ka naman pwedeng bumili. Of course, ang pagkakaiba, may pera sila, yung iba na walang pera, hindi na makalabas. Pero ang point dito, no, hindi mo magawa yung gusto mo dahil limitado ka. Yan ang time na mag-pause ka muna. Yamang sa Christianity, sinasabi, yung season ng Lent, ito yung tinatawag na evaluation din. Para bang i-evaluate mo, nag-grow ba ako sa Panginoon? Nag-grow ba ako sa relationship ko sa Panginoon? Yung bang ginawa ni Lord, nandun ba ako? Ako ba'y nailibing ng kasama niya? Ako ba'y nabuhay niya kasama niya? Meron ba akong new life? Meron ba akong Holy Spirit? Ako ba'y nag-grow? Ako ba'y namamanifest ko ba yung character ni God? Kung hindi, ito yung time na not in criticism, not in condemnation. Ito yung time na i-search natin yung heart natin. Are we growing? Are we growing in our walk with God? Nang sa ganun, makita natin itong Romans 6. Basahin yung Romans 6, the whole chapter. Napakaganda nito. Very powerful. Dito makikita mo yung pag-asa. We have new life. Yung life na yon, yan ang makaka-conquer ng mga bagay-bagay na inaharap mong mga pagsubok o sinasabi na problema, you can encounter. Sabi nga, we are more than conqueror. Hindi ka magiging conqueror hanggat hindi ka makakaranas ng bagyo. Gamitin ko uli yung example kay Pacquiao. Hindi itinaas yung kamay ni Pacquiao na sinasabing nanalo siya o siya yung winner kung hindi siya muna nakipaglaban. So the same thing, hindi ka pwedeng manalo kung si Jesus wala sa iyo. Kaya nga meron ng scripture, I can do all things through Christ who strengthens me. Kung si Jesus ay nasa sa iyo, kaya mong i-overcome. Kaya mong magtiis ng ilang araw. Hindi ka magre-rebelde, hindi ka magre-reklamo sapagkat merong pag-asa nandiyan sa puso mo, kaya mong maghintay. Kung 90 days, 90 days. Kung kaya mong kumain ng puro sardinas, makakaya mo. Okay? Salamat kung merong iba. Pero understand, kaya natin sapagkat kung ang Diyos ay nasa sa iyo, kaya mong lampasan, kaya mong isolve. You can conquer because God is with you. Nawa, kaibigan, itong video na ito ay nakapagbigay ng encouragement o marahil na enlighten kayo dito sa video na ito. So maraming salamat at tulad sabi ko, meron kaming responsibility sa inyo. Kaya kami tinawag ng Diyos. Kaya sinasabi ko, malaki ang responsibility ng mga tao na tinawag ng Diyos. Kasi sila ang magiging speaker ng Diyos para sa mga tao walang pag-asa. So maraming pong salamat. Pagpalain po kayo ng Panginoon.